Malakas na tunog ng alarm clock ang nagpagising kay Nathan ng umagang yon. Habang nakadapa ay iginalaw niya ang kanyang kamay para patayin ang nag-iingay na aparato. Napansin din niya na gumalaw ang taong nasa tabi niya. Biglang nawala ang antok niya nang maalala na may kasama pala siya. Binalikan niya sa isip na may babae siyang nakilala sa bar kagabi na ngayon ay katabi at kasama niyang natutulog sa kwarto niya. Sinilip niya ang sarili sa loob ng kumot. Tama nga ang hinala niya na pareho silang walang saplot. Napaupo siya sa kama at tulalang napatingin sa mukha ng babae na nakatagilid na natutulog. Hinintay ni Nathan na magising ang babae at nang magising ito ay agad niyang pinagbihis at pinaalis ng bahay. Hindi naman nagalit ang babae dahil binigyan niya ito ng pera para wala nang mahabang usapan pa. Kasalukuyang nagkakape si Nathan nang makatanggap siya ng tawag mula kay Mang Tikyo, ang caretaker sa bahay ng magulang sa probinsya nila. Nang mamatay ang magulang ni Nathan, ay nagpasya siyang iwan ang nasabing bahay. Para sa kanya ay puro malungkot at mapait na alaala lang ang makikita niya sa bahay, lalo na at nag-iisa lamang siya. Tumira siya sa Maynila para makapagsimula ulit ng bagong buhay. Hindi rin kasi maganda ang naging karanasan niya sa kinalakihang lugar. At kung siya ang tatanungin, ay ayaw na niyang balikan at sariwain pa ang mga hindi magandang nangyari sa kanya. Gusto po, Mang Tikyo. Napatawag po yata kayo. Meron kasi nagpunta dito sa bahay at mukhang interesado na bilhin tong bahay nyo. Mas maganda sana kung ikaw nang makipag-usap sa kanila. Kilala niyo po ba kung sino po ang gustong bumili? Hindi ko kilala, pero nag-iwan siya ng card para sa contact number niya. Ang totoo po kasi niya, Mang Tikyo, medyo busy po ako dito dahil overload po ang trabaho ko pero sige gagawin ko po ng paraan para makauwi ako dyan. Gusto ko na rin maibenta ang bahay na yan para wala na akong iniisip pa. Sigurado ka ba talaga na ibibenta mo na itong bahay na to? Sigurado na po ako, Mang Tikyo. Dito na rin po ako nakatira sa Maynila Nandito na rin po ang buhay ko. Nanghihinayang lang ako sa bahay na ito na ipinundar ng mga magulang mo. At ang mga alaala nila ay nandito. Sasabihan ko na lang po kayo kung kailan po ako makakauwi dyan. O sige, iho. Bumuntong hininga si Nathan ng mahina. May naramdaman din siyang kalungkutan sa puso niya pagkarinig sa sinabi ng matanda, pero buo na ang pasya niya na ibenta ang bahay na yon. Habang nabubuhay naman siya, ay hindi mawawala sa isip at puso niya ang naiwang alaala ng mga magulang niya. Nang mamatay ang tawag, ay nahulog sa isipin si Nathan. Sana ay makasundo niya ang taong bibili ng bahay para makabalik siya kagad. Hindi siya pwedeng magtagal sa probinsya dahil sa trabaho at negosyo na meron siya. Lumipas ang mga araw, muli na namang nakatanggap si Nathan ng tawag mula kay Mang Tikyo. Sinabi nito na hinahanap na siya ng gustong bumili ng bahay at lupa, kaya kahit abala siya, ay nagpaalam siya sa boss niya na magli-leave muna. Sinabi niyang may kailangan lang siyang asikasuhin sa probinsya. Pumayag naman kagad ang boss niya at hindi na nagtanong pa. Araw ng Biyernes nang bumiyahe si Nathan pauwi ng probinsya. Sa ilang taon na hindi siya nakauwi, iniisip niya kung may pagbabago na ba sa lugar nila. Makalipas lamang ang ilang oras na biyahe, ay nakarating din siya sa bayan kung saan siya isinilang at lumaki. Habang nakatayo, ay tinanaw ni Nathan ang malawak na karagatan. Maraming tao ang naglalakad at namamasyal sa lugar. Natuwa siya sa mga magkakagrupo na kumukuha ng litrato. Masasabi niyang malaki na ang ipinagbago ng lugar nila. Nang may dumaan na tricycle, ay agad niyang pinarayon para magpahatid sa bahay niya. Gusto niya nang mahiga at magpahinga dahil nakakapagod ang naging biyahe niya. Habang umaandar ang tricycle, ay parang bata na nakatanaw sa labas si Nathan. Ang mga dating kubo na bahay ay gawa na ngayon sa bato. Hindi na tatangayin at masisira kapag may bagyo. Napansin din niya na dumami na ang mga bahay.
Halos dikit-dikit na ang mga yon. Dalawang palapag na dati ay magkakalayo ang pagitan ng mga kabahayan. Nawili si Nathan sa pagtanaw sa paligid, kaya muntik na siyang lumagpas. Mabuti na lamang ay napansin niya ang abandonadong maliit na simbahan sa kanto nila. Yun kasi ang palatandaan niya para maalala niya kung saan mismo ang bahay nila. Pagbaba niya sa tricycle ay hindi pa siya makapaniwala sa laki ng pagbabago sa lugar na yon. Napakaraming bata ang naglalaro sa labas. Halos hindi na rin niya kilala ang mga taong nakakasalubong. Pagdating sa bahay ay napansin din niya na iba na ang kulay at disenyo ng gate nila. Nagdadalawang isip tuloy si Nathan kung yun nga ba talaga ang bahay nila. Kakatok na sana siya sa gate nang biglang bumukas yun at lumabas si Mang Tikyo. Parehas pang nagkagulatan ang dalawa. Oh, dumating ka na pala, iyo. Akala ko sa linggo ka pa darating. Mabuti na lang at napaaga ang biyahe mo. Hindi kasi ako pwede magtagal dito, Mang Tikyo Sige, pasok ka, iyo, pasok ka. Mabuti na lang at natatandaan mo pa dito sa atin, kahit na marami nang nagbago. Muntik na nga ho akong maligaw Sana tinawagan mo man lang ako para nasundo kita sa terminal. Hindi na ho kailangan. Kaya ko naman po at natatandaan ko naman po kahit paano dito sa atin. Inilibot ni Nathan ang paningin sa kabuuan ng sala. Malinis at wala man lang siyang nakitang agiw. Halatang alaga sa linis ang buong kabahayan. Sinilip din niya ang 3 kwarto sa itaas. Mabango at malilinis din. Nang pumasok siya sa dating kwarto, hindi mapigilan na mapangiti si Nathan. Naroon pa ang lahat ng gamit niya. Hinaplos niya ang kanyang gitara na nakasabit sa dingding. Naalala niya, nung high school pa lang siya, ay lagi niya yung dinadala sa eskwelahan para maharana ang isang kaklaseng nililigawan. Nang maalala niya ang babae, ay nawala ang ngiti niya sa labi. Biglang sumeryoso ang muka niya at nagpasyang mahiga na lang sa kama. Inunan niya ang isang braso habang nakatitig sa kisame. Bigla naman niyang naalala ang namayapang magulang. Nakaramdam siya ng lungkot, kaya tumigilid siya ng higa. Musta na kaya kayo dyan sa heaven, Mama, Papa? Minsan, dalawin niyo naman sana ako sa panaginip. Miss na miss ko na po kayo. Hindi inaasahan ni Nathan na tutulo ang luha niya. Isa yun sa iniiwasan niyang mangyari, kaya ayaw na niyang bumalik sa probinsya nila. Muli lang niyang naalala ang lahat ng nakalipas. Pinahid niya ang luha at tumayo. Tinanaw niya ang buong paligid sa labas ng bintana. Sumagap na rin siya ng sariwang hangin. Nasa ganong posisyon si Nathan nang kumatok si Mang Tikyo. Iho, naganda na ako ng pagkain. Tara at kumain ka na muna. Sige po, Mang Tikyo. Bababa na po ako. Pagbungad ni Nathan sa kusina, naabutan niyang nagsasalin ng buko juice sa baso ang matanda. Maupo ka na, iyo. Pasensya ka na at ito lang ang naihanda ko. Kung alam ko lang na darating ka ngayon, nakapamalengke man lang sana ako kanina. Huwag niyo na pong isipin yun, Mang Tikyo. Hindi naman po ako maarte sa pagkain Ang totoo, namiss ko tong nilagang saging at kamote. Hindi ko na maalala kung kailan ho ko uling nakakain ito Gusto mo ba ng tinola na native na manok? Ipagkakatay kita ng isa sa mga alaga ko para yun na ang ulam natin sa hapunan. Yan po ang masarap, Mang Tikyo. Isama niyo na po ang dugo para mas masarap. Tapos lagyan niyo po ng papaya. Inilalahok ko naman talaga yun. At teka, maiba ko. Kumusta na nga pala ang buhay mo sa Maynila? Maayos naman po. Iba ang buhay doon kumpara po dito. Mabilis po ang oras doon. Abala kasi ang mga tao sa trabaho nila. Sana'y maging masaya ang bakasyon mo rito kahit ilang araw lang. Mas maganda sana kung magtatagal ka rito para masulit mo naman ang pananatili mo rito bago maibenta ang bahay. Pinakamatagal na po siguro ang 1 linggo dito, Mang Tikyo. Di ako pwede magtagal dito kasi may naiwan po akong trabaho at negosyo sa Maynila O siya, sige. Ibibigay ko sa iyo mamaya ang cellphone number ng balak bumili nitong bahay para makausap mo kaagad siya ng personal. Sige po.
Maraming salamat po, Mantikyo. Nang matapos kumain, ay muling bumalik sa kwarto si Nathan. Nahiga siya sa kama at pinagmasdan ang tanawin sa labas ng bintana. Hindi niya isinara ang bintana para pumasok ang malamig at sariwang hangin. Maya-maya pa ay unti-unti nang napapikit si Nathan. Hindi alam ni Nathan kung gaano siya katagal nakatulog. Naalimpungatan lang siya dahil sa lamig na nararamdaman. Kinuha niya ang kumot at ibinalot sa buong katawan niya. Ilang sandali pa ay muli siyang nakatulog. Madilim na sa labas nang magising siya. Hindi pa siya bumangon at hindi rin niya binuksan ang ilaw. Tinignan niya ang cellphone. 7:00 na ng gabi. Tinatamad pa sana siyang bumangon pero naamoy niya ang mabangong niluluto ni Mang Tikyo. Bigla siyang nakaramdam ng gutom. Pagbaba ni Nathan ay dumiretso na kagad siya sa kusina. Naabutan niya ang matanda na nagluluto gamit ang palayok. Sa kahoy din ito nagluluto. Iyo, mabutit gising ka na. Tamang-tama, dahil malapit nang maluto itong tinola. Kaya nga po nagising ako sa bango. Napakasarap po ng tulog ko. Gabi na pala. Baka mahirapan na po ako makatulog nito mamaya. Para makatulog ka kaagad, uminom ka ng tuba. Marami ako dyan sa kusina. Hindi po ba masama ang lasa nun? Masarap yon. Tikman mo para masubukan mo. Naging alanganin ang itsura ni Nathan. Naalala niya dati na yun ang iniinom nila ng mga kaklase niya. Pag uwi sa bahay, ay panay suka ang ginawa niya. Napagalitan pa nga siya noon ng papa niya dahil umuwi siyang lasing galing sa eskwela. Simula noon ay isinusumpa na niya ang tuba na inumin dahil muntik na siyang madala sa ospital. Natapos na si Mang Tikyo sa pagluluto ng ulam. Agad din itong naghain para makakain na sila. Nang humigop si Nathan ng mainit na sabaw, ay muli na naman niyang naalala ang mga magulang. Iniisip niya na magkakasalo silang kumakain habang nagkwekwentuhan at nagtatawanan. Napansin naman ni Mang Tikyo ang lungkot sa mga mata ng binata. Habang nabubuhay ka, hindi mo talaga makakalimutan ang mga mahal mo sa buhay. Kahit wala na mga ito, huwag mong pigilan ang sarili mo na alalahanin sila. Lalo na ang masasayang alaala na pinagsaluhan nyo nung nabubuhay pa sila. Alam kong masakit sa parte mo yun, pero hindi mo naman maiiwasan kahit pilit mong kalimutan. Ang akala ko po, Mantikyo, wala nang sakit. Pero naririto pa pala. Nakatago lang. Hindi naman talaga mawawala ang sakit. Masasanay lang tayo sa katagalan. Tama po kayo, Mantikyo. O siya, baka lumamig ang pagkain. Kumain ka na kumain. Sabihin mo kung masarap ang pagkakaluto ko. Aba, Mantikyo, sabaw pa lang po masarap na eh. Ito pa lang pwede nang ulamin. Halos hindi makahinga si Nathan sa sobrang kabusugan. Inalis niya ang botones ng shorts para makahinga ang tiyan niya. Nagpabili rin siya ng beer sa matanda para kapag nahirapan siyang matulog mamaya ay iinom siya ng ilang bote pampaantok. Nang masiguro ng matanda na wala nang kailangan ang binata ay nagpaalam na siyang magpapahinga na. Iho, katukin mo lang ako sa kwarto ko kung may kailangan ka pa. Sige po, Mantikyo. Magpahinga na ho kayo. Umakyat na si Nathan sa terasa para doon magpalipas ng gabi. Habang nakaupo, ay pinagmasdan niya ang maraming bituin sa kalangitan. Humimig din siya ng isang awitin para malibang ang sarili. Maya-maya pa, ang maaliwalas na langit ay biglang dumilim. Natakpan ng maitim na ulap ang mga bituin. Kasabay nun ay umihip ang malakas na hangin. Parang uulan sa isip ni Nathan. Nagliparan din ang iilang mga ibon. Ilang sandali pa ay nagsimula na ngang pumatak ang maliliit na patak ng ulan. Nagmamadaling pumasok si Nathan at inilak ang pinto ng terasa. Sinarado rin niya ang mga bintana para hindi mabasa sa loob. Pagpasok niya sa kwarto ay nahiga siya sa kama. Naririnig niya ang malalakas na tagiktik ng ulan sa bubong nila. Nang lumamig ang paligid, ay nakatulog din siya kagad.
Habang nakapikit, ay pabiling-biling ang mukha ni Nathan. Sa panaginip niya, ay muli siyang dinalaw ng nakaraan. Nakikita niya ang sarili na umiiyak habang nakakulong sa loob ng selda. Nagmamakaawa siya na palabasin ng pulis dahil wala siyang ginawang masama. Nginisian lang siya ng pulis at hindi pinakinggan. Isiniksik na lamang niya ang sarili sa sulok ng madilim na selda na yon para maitago ang pag-iyak niya. Habang nakaupo sa malamig na sahig, ay bigla niyang nakita ang nobya na duguan na umiiyak din. Humihingi ito ng tulong sa kanya at pilit inaabot ang kamay niya. Tinitigan lang ni Nathan ang babae at ilang sandali pa ay bigla siyang nagising. Habol ang hininga na naupo sa kama si Nathan. Tagaktak ang pawis niya sa buong muka hanggang leeg at dibdib. Pambihirang yan. Sa tagal, bakit ngayon lang kita napanaginipan ulit? Inihilamos ni Nathan ang dalawang palad sa mukha niya. Hinubad niya ang damit at pinunasan ang pawis. Napansin niyang tahimik na sa labas. Tumila na yata ang ulan. Nakaramdam siya ng uhaw, kaya inabot niya ang tumbler na nasa gilid ng kanyang kama. Bago mahiga, ay nagdasal ng taimtim si Nathan para hindi na siya muling dalawin ng masamang panaginip. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagpunta na si Mang Tikyu sa palengke para bumili ng uulamin nila. Magkakaroon kasi sila ng bisita, yung lalaking balak bumili ng bahay at lupa. Tinawagan na ni Nathan ang lalaki at nagkasundo sila na pag-uusapan ang tungkol sa presyo ng property. Balak ni Nathan na ibenta lang ng mura para mabili kagad. Hindi naman niya hangad ang malaking pera dahil may ipon naman siya. 9:00 ng umaga nang dumating ang bisitang hinihintay ni Nathan. Muntik pa siyang mapipi nang makilala kung sino ang lalaking balak bumili ng bahay at lupa nila. Walang iba kundi ang kaibigan at kaklase niya nung high school na si Philip. Masayang niyakap ni Philip si Nathan habang ang huli naman ay hindi makapaniwala na makikita niya ang dating kaklase. Ay pare! Para ka natuka ng ahas dyan ah! Hindi ka ba na-surprise? Sobrang na-surprise nga ako pare. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw palang bibili ng property ko? Hindi naman sinasadya ang pagbili ko nito pare. Nung minsan dumalaw kasi ako dito sa lugar natin, nadaanan kong may nakapaskil na for sale. Kaya agad kong kinausap ang caretaker na si Mang Tikyo. Mabuti na lang at bumalik ka na rin dito. Ang tagal nating di nagkita tol. Alam mo naman ang dahilan kung bakit hindi na ako nakatira dito, di ba? Oo, alam ko naman yun. Hindi ko lang din akalain na maiisip mong ibenta tong bahay nyo. Sa Maynila na ako nakatira kaya wala nang dahilan para manatili pa ako rito. Saka mabubulok lang tong bahay kung hindi ko pa ibibenta. Aba teka, magmerienda ka na pala muna. Tinawag ni Nathan si Mang Tikyo para ilabas ang pagkain. Agad namang sumunod ang matanda. Habang kumakain ang dalawa, ay hindi na iwasan na pagkwentuhan nila ang mga nangyari nung high school pa sila. Halos lahat yata ng kalokohang ginagawa noon ay naalala nila. Halos mamatay naman si Philip sa kakatawa. Masaya talaga ang high school life pare. Hindi ko makakalimutan ang memories natin. Hilig pa natin nagpaiyak ng teacher nun, di ba? Kaya lagi napapatawag ang mga magulang natin. Lagi tayong pinapaskwat sa labas ng room bilang parusa. Ang iingay kasi natin lagi sa likod eh. Kung hindi ka umalis nun, kasabay ka sana naming makakagraduate eh. Na-expel ako, di ba? Kaya nga hindi na ako nakagraduate. Ano ba nangyari sa'yo after mo ma-expel sa school natin nun? Nagpakawala ng hangin sa dibdib si Nathan, saka kinuha ang isang baso na may lamang juice. Uminom muna siya bago nagsalita para maalis ang bara sa lalamunan niya. Hindi niya alam kung handa na ba siyang magkwento. Kung siya lang ay ayaw na sana niyang pag-usapan ang tungkol sa kinasangkotang gulo noon. Dinala ako nila mama sa Maynila noon. Doon ako pansamantalang tumira sa tiyahin ko. Doon din ako nag-aral para makagraduate. Doon na rin ako nag-college. Sa awa ng Diyos, nakapasa na makakuha ng scholarship kaya naging libre ang pag-aaral ko. Nagpakatino ka pala doon ha. Sa bagay, Maynila kasi yun. Marami ring loko-loko rin katulad mo.
Hindi pare, nangako din kasi ako nun kina mama at papa na babawi ako. Kaya pinagbuti ko ang pag-aaral ko. Yun, awa ng Diyos, nakagraduate naman. Nakakuha rin kagad ako ng trabaho. Hindi mo man lang nga naisip na dumalaw dito sa atin dun eh. Kung hindi pa namatay ang magulang mo, hindi ka pa babalik dito. Hindi nga ako nakapunta nun. Nabalitaan ko lang din ang nangyari. Nung time kasi na yon, nadistino ako ng trabaho ko sa Mindanao. Ah, oo nga pala. Kumusta naman ang buhay mo ngayon pare? May asawa at anak ka na ba? Naku pare, wala pa. Single pa rin ako hanggang ngayon. Mangyaring busy kasi sa trabaho pare, kaya walang time humanap na mapapangasawa. Parehas pala tayo ah. Sa trabaho at negosyo pa lang, kulang na ang oras. Nang mamatay ba si Ashley pare, nagkaroon ka ba ulit ng girlfriend? Hindi inaasahan ni Nathan ang tanong na yon. Bahagya siyang natahimik at hindi alam kung ano ang isasagot. Ang totoo kasi niyan, hindi na siya umibig muli nang mamatay si Ashley. Puro fling lang ang mga babaeng nakikilala niya at hindi naman din niya siniseryoso kahit nagpapakita ng motibo sa kanya. Huwag mo nang sagutin ang tanong ko pare. Pasensya na rin sa tanong ko ha. Hindi ko sinasadya na mabanggit siya. Walang problema pare. Kagabi nga, napanaginipan ko siya bigla eh. Sipi mo pare sa tagal ng panahon ha. Kagabi lang ulit. Kagabi lang siya ulit dumalaw sa panaginip ko. Baka dahil iniisip mo siya, kaya napanaginipan mo. Kaya hanggat maaari eh, ayokong bumalik sana dito sa lugar natin pero no choice ako. Dahil kailangan ko may benta na tong property nito at kausapin ng personal ang bibili. Tapos, ikaw naman pala ang bibili pare. O ano? Anong balak mong gawin dito kung sakali? Ipaparenovate ko. Tapos baka dito na ako tumira. Kung bubuo ka ng pamilya pare, ayos na ayos dito. Nang mapag-usapan na nila ang presyo, ay hindi naman tumawad si Philip. Alam niyang mura lang yun ibibigay sa kanya, lalo na at napansin niya na wala ng balak pang umatras si Nathan sa pagbibenta ng naiwang property ng kanyang mga magulang. Alam naman niya kung ano ang mapait na nangyari sa buhay nito, kaya naiintindihan niya ang sakit at lungkot na nakikita niya sa mukha nito. Aayusin ko lang ang pagtatransfer ng titulo pare sa pangalan mo. Kapag naayos na, saka ako babalik sa Maynila. Sige lang pare, take your time. Hindi naman ako nagmamadali. Limitado lang kasi ang oras at araw ko dahil may naiwan akong trabaho at negosyo sa Maynila pare. Kapag natapos kong ipaayos tong bahay, pwede ka magbakasyon dito sa akin. Yan ang never na siguro mangyayari pare. Ngayon nga lang bumabalik ang lahat ng nakaraan ko. Akala ko, nakalimutan ko na. Hindi pa pala. Umbira ka. Bakit gusto mo kasing kalimutan? Hayaan mo lang na nandyan ang alaala ng nakaraan. Ang mabuting gawin mo ay tanggapin na maluwag sa puso mo ang nangyari. Lalo na yung nangyari kay Ashley. Patawarin mo na sarili mo pare at tigilan mo na yung sisisihin mo pa ang sarili mo kung bakit siya namatay. Napawalang sala ka naman, di ba? Dahil hindi ikaw ang may gawa nun sa kanya. Nakokonsensya pa rin ako pare. Kung hindi ko siya iniwan ng gabing yun, hindi sana siya mapapahamak. Kung patuloy mo sisisihin ang sarili mo pare, hindi ka talaga makaka-move on. Halos 1.5 dekada na nakalipas, ano ka ba naman? Kalimutan mo na ang tungkol doon. Hindi na kumibo si Nathan. Titig na titig naman si Philip sa itsura ng kaibigan. Maya-maya pa ay nagpaalam na siyang aalis. O paano pare? Update mo na lang ako tungkol sa titulo ha. Saka kapag kailangan mo na kausap, tawagan mo lang ako. Handa akong damayan ka anytime. Sige pare, maraming salamat. Nang makaalis si Philip, ay lalo lang nakaramdam ng matinding kalungkutan si Nathan. Sa pagkakaupo, ay hindi maiwasan na unti-unting bumalik sa alaala niya noong nasa high school pa siya. Nasa 4th year na si Nathan sa high school nang magkaroon siya ng lakas ng loob na manligaw kay Ashley. Simula 1st year pa lang ay crush na niya ang dalagita. Nahihiya lang siya na umamin noon dahil baka mabasted siya nito. Nang magpaalam siyang manligaw ay hindi pa makapaniwala si Nathan na pinayagan siya nito. Lagi niyang dala ang gitara para maharana ang babae. Kahit marami siyang karibal sa panliligaw dito, ay hindi siya nawalan ng pag-asa.
Sinusuportahan at pinalalakas ang loob niya ng mga kaibigan at kaklase. Makalipas ang 2 buwan, ay nakamit ni Nathan ang matamis na oo ni Ashley. Wala siyang mapaglagyan ng tuwa. Hindi niya inaasahan na siya ang mapipili ng dalaga. Halos araw-araw ay inihahatid niya tuwing uwian ang nobya. Ipinakilala na rin siya sa mga magulang ni Ashley, pero napansin niya ang pagkadisgusto sa kanya ng mga ito. Lihim pa siyang kinausap ng ama ni Ashley para utusan na layuan ang anak nito. Hindi naman pumayag si Nathan at sinabi kay Ashley ang tungkol doon. Ayaw niyang maglihim sa kanyang nobya, kaya nagpasya ang dalawa na itago ang pagkikita nila para hindi malaman ng magulang ang tungkol sa patuloy nilang relasyon. Isang gabi, nakatanggap ng tawag si Nathan mula kay Ashley. Gusto nito na magkita silang dalawa at sa loob ng gubat sila magtatagpo kung saan sila laging nagkikita tuwing gabi. Para sa kanila, yun ang safe na lugar na walang makakakita sa kanila. 10:00 ng gabi nang dumating si Nathan sa tagpuan nila. Hindi nagtagal ay dumating din si Ashley, dala ang kotse nito. Mahigpit na nagyakap ang dalawa na akala mo ay matagal na hindi nagkita. Ka pa ba? Sorry kung matagal ka naghintay ha. Hinintay ko pa kasi makatulong si mama at papa para makatakas ako. Ayos lang. Halos magkasunuran lang naman tayong dumating eh. Nahirapan din ako makatakas sa bahay. Alam mo, ang hirap ng intindihin ni papa. Hanggang ngayon, tutol pa rin siya sa relasyon nating dalawa. Wala pa raw tayo sa wastong edad para makipagrelasyon. Siguro iniisip lang ng papa mo na baka mapabayaan mo ang pag-aaral mo. Marami akong pangarap, Nathan. At tutuparin ko yun, gaya ng ipinangako ko sa kanila. Sabay nating tutuparin ang mga pangarap natin, Ashley. Kapag nangyari yun, saka tayo magpapakasal at bubuo ng isang malaki at masayang pamilya. Nakikita mo ba ang sarili mo? Na ako na ang gusto mo makasama sa future? Oo naman. Ang tagal kong pinangarap na maging akin ka. Kaya alam ko sa sarili ko na ikaw ang babaeng nakalaan para sa akin. Sa narinig na yon ay namuo ang luha sa mga mata ni Ashley. Agad naman yun napansin ni Nathan, kaya nag-alala siya kung may nasabi ba siyang masama sa nobya. Teka, umiiyak ka ba? Kung may nasabi akong hindi mo gusto, sorry. Hindi ko na uulitin. Natouch lang ako sa sinabi mo. Sana wag ka magbago, kahit na anong mangyari. Kahit na may hadlang sa pagmamahala nating dalawa. Hindi mangyayari yon, Ashley. Basta, walang iwanan. Para maiparamdam ni Ashley ang pagmamahal sa nobyo, ay niyakap niya ito ng mahigpit, saka hinalikan sa labi. Nung una, ay malumanay lang ang halikan ng dalawa, hanggang unti-unting naging mapusok ang dalawa. Hindi nila napigilan ang sarili. Isa-isang nahubad ang mga saplot nila sa katawan. Sa loob ng kotse na yon ay maririnig ang halinghing ng magkasintahan. Sa isang puno ng sampalok ay may nilalang na nagtatago. Naaamoy nito ang sariwang dugo mula sa kotse na nakaparada sa kakahuyan. Kakaiba ang itsura nito dahil ang muso nito ay sa kabayo, pero ang muka ay kawangis ng tao. Ang paa nito ay kamukha ng sa paa ng baka. Hindi tuloy maintindihan kung anong klaseng itsura ang tinataglay niya. Hinintay niyang matapos ang dalawa sa milagrong ginagawa. Ang balak niya ay sugurin ang dalawa para gawing hapunan sa gabing yun. Pero biglang nagbago ang isip niya. Baka may dalang armas ang dalawa at mapatay siya kung sakali. Nang matapos sa pagniniig ang dalawa, ay nagmamadali silang nagbihis. Pinunasan pa ni Nathan ang dugo sa upuan ng kotse. Natutuwa siya dahil siya ang nakauna sa kasintahan. Nang malinis niya ang upuan, ay napansin niyang walang imik si Ashley. Oh, bakit tahimik ka? Anong iniisip mo? Wala naman. Medyo masakit lang yung kwan ko. Alam mo na. Sorry kung nasaktan kita, pero ganyan yata talaga sa una eh. Late na masyado, Nathan. Mabuti pa umuwi na tayo. Baka magising si Papa at Mama.
Mahirap na kapag nalaman nilang wala ako sa bahay. O sige, ihahatid na kita para sure ako na safe kang makakauwi. Hindi na kailangan. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Sigurado ka? O sige, basta mag-iingat ka sa pagdadrive mo ha. I-text mo ako kapag nasa inyo ka na. Ikaw rin. Ingat ka sa pagdadrive ng motor ha. Magkita tayo bukas sa school. Nang umalis na si Ashley, ay saka palang sumakay sa motor niya si Nathan. Magkaiba ang way ng bahay nila, kaya siguro ayaw pumayag ng dalagita na magpahatid sa kanya. Habang binabaybay ni Ashley ang kalsada pauwi sa kanila, ay narinig niyang may bumagsak sa bubong ng kotse niya. Naramdaman niya ang takot dahil sa pag-aakala na baka may nasagasaan siya. Mabilis siyang lumabas ng kotse at tinignan ang bubong. Ganun na lamang ang takot niya nang makita ang isang kakaibang nilalang na nakadapa sa bubong ng sasakyan niya. Sumigaw ng malakas si Ashley saka kumaripas ng takbo. Mula sa bubong ay tumalon ang nilalang saka hinabol ang dalaga. Halos madapa si Ashley sa bilis ng takbo niya. Kinapa niya ang cellphone sa bulsa para sana tawagan si Nathan, pero wala roon ang cellphone niya. Nawalan siya ng pag-asa na makaligtas sa umahabol sa kanya. Nakakita siya ng isang kumpol ng halaman at doon niya naisipang magtago. Nakita pa niya na dumaan sa harap niya ang nilalang na humahabol sa kanya. Halos sumabog ang puso ni Ashley ng mga sandaling yon. Nang makita niyang nakalayo na ang halimaw, ay dahan-dahan siyang umalis sa pinagtataguan. Babalik siya sa kotse para makauwi siya sa kanila. Kahit nahahapo, ay pinilit pa rin ni Ashley na tumakbo. Tanaw na niya ang kotse. Kaunti na lang sana ay makakapasok na siya sa loob, pero biglang may dumamba sa kanya mula sa likuran. Bumagsak siya sa lupa. Pinilit niyang makawala sa pagkakadagan ng halimaw sa kanya. Naririnig niya ang nakakatakot na ungol nito. Ilang sandali pa ay itinihaya siya ng nilalang at sinimulang punitin ang kanyang damit. Pinilit pigilan ni Ashley ang halimaw na gustong gumawa ng kahalayan sa kanya, pero lubhang malakas ito kaya wala siyang nagawa nang ibaba nito ang shorts niya. Tinakpan ng halimaw ang bibig niya para hindi siya makasigaw. Halos mawalan siya ng ulirat nang maramdaman ang bawat lakas ng ulos nito sa pagkababae niya. Hindi pa nakontento ang halimaw, tinalikod siya nito at sa likuran naman siya pinuntirya. Halos mamatay siya sa sobrang sakit na nararamdaman. Nang matapos ang halimaw ay hindi halos makagalaw si Ashley. Hindi niya kayang tumayo o kumilos man lang. Nawalan din ng lakas ang mga paa at binti niya. Akala ni Ashley ay tapos na ang halimaw sa kanya, pero bigla siya nitong kinalmot at kinagat siya sa leeg. Umagos ang malapot at masaganang dugo mula roon. Panay ang kisay ni Ashley hanggang sa mawalan siya ng buhay. Nang makontento ang halimaw sa kapangasang ginawa, ay nilisan niya ang bangkay ng dalaga. Kinabukasan, papasok na sana si Nathan sa eskwelahan, pero nagtaka siya kung bakit may mga pulis na naghahanap sa kanya. Ayon dito ay iniimbitahan siya sa presinto dahil siya ang itinuturong pumatay kay Ashley. Gulat naman si Nathan sa natanggap na balita dahil alam niya sa sarili na wala siyang kasalanan, kaya pinaunlakan niya ang mga ito na sumama sa presinto. Pagpasok pa lang niya sa police station ay sinalubong na siya ng suntok ng ama ni Ashley. Tigmak ito sa lupa, pati ang nanay nito. Mabilis naman umawat ang tatay ni Nathan. Ganon din ang mga pulis na naroon. Magkasama ho kami kagabi ni Ashley, pero hindi ko po siya magagawang patayin. Nauna po siyang umuwi sa akin, kaya paano kung magagawa yun sa kanya, sobrang mahal na mahal ko po ang anak niyo. Muling nagwala sa galit ang ama ni Ashley. Galit na galit siyang sumisigaw at panay ang mura kay Nathan. Nang malaman ni Nathan ang karumal-dumal na sinapit ni Ashley, ay hindi niya napigilang suntukin ang lamesa. Sinisisi niya ang sarili kung bakit ganun ang sinapit ng babae. Ayaw sana niyang tingnan ang mga litrato na kuha ng mga pulis kung saan natagpuan si Ashley na walang buhay. Kahit puno ng luha ang mga mata, ay binuklat niya ang puting folder.
Tumambad sa kanya ang walang saplot nitong katawan. Malalalim ang mga uka nito sa likod na akala mo ay ginamitan ng matalas na bagay. Marami ng dugo ang nawala dito at isa yun sa dahilan ng kamatayan nito. Nalaman din niya na ginahasa ang dalaga. Sobra ang galit na nararamdaman niya para sa taong gumawa nun sa nobya. Pero kahit ilang libong beses niyang sisihin ang sarili, ay wala na siyang magagawa. Hindi niya na maibabalik ang buhay nito. Dahil sa kakulangan naman ng ebidensya, kaya napawalang sala si Nathan. Bukod sa similya na nakuha sa ari ni Ashley, ay may iba pang similya na nakuha roon. Ibig sabihin ay yun ang gumahasa sa dalagita. Pareho ang similya na nakuha sa ari at sa likurang bahagi ni Ashley, kaya alam nila na hindi si Nathan ang may gawa noon. Hindi rin tumutugma sa kanya ang fingerprint na nakita sa sugat nito sa likod. Ngunit sa pangyayaring yon, na-expel si Nathan sa eskwelahan nila. May kaya sa buhay ang pamilya ni Ashley, kaya gumawa ito ng paraan para maalis siya sa pinapasukang paaralan. Hindi siya nakagraduate, kaya nagpasya ang magulang niya na dalhin siya sa Maynila para makapagsimula ng bagong buhay. Sa lumipas na mga araw, buwan at taon, ay hindi kailanman nakalimutan ni Nathan si Ashley. Hindi na nga siya nanligaw at umibig muli dahil ayaw niyang dungisan ang alaala nito. Nang mamatay ang magulang ni Nathan, ay saka lamang siya muling bumalik sa lugar nila. Nang mailibing ang mga magulang, ay bumalik din kagad siya sa Maynila. Ayaw niyang magtagal doon dahil umiiwas siya sa mga chismis ng mga tao sa paligid niya. Nang makabalik siya sa Maynila, ay pinilit niyang mamuhay ng normal kahit ulilang lubos na siya. Naisip niya na lahat na lang ng mahal niya ay nawawala sa kanya. Hindi maiwasang questionin niya ang Diyos tungkol dito. Wala siyang makuwang sagot, kaya ipinagpatuloy pa rin niya ang buhay sa araw-araw. Namalaya na lang ni Nathan na tumutulo ang luha niya sa pisngi. Natigil siya sa pagpabalik tanaw at pinunasan ang luha. Kinuha niya ang baso na may lamang tubig at ininom yun para kahit paano ay mawala ang bigat na nasa dibdib niya. Kinabukasan ay agad na inasikaso ni Nathan ang paglilipat ng pangalan ng titulo ng bahay at lupa. Maraming proseso ang kailangan, kaya tingin niya ay matatagalan siya sa pananatili roon. Tumawag na siya sa boss niya na mag-e-extend pa siya ng leave. Umayag naman ito at hindi na nagtanong pa. Palabas na siya ng munisipyo nang makasalubong niya si Andrew, ang nakababatang kapatid ni Ashley. Nagulat din ito nang makita siya, kaya inimbitahan siya nito sa isang cafe na malapit sa munisipyo. Kumusta ka na pala, kuya? Anong balita sa'yo? Eto, ayos naman. Sa Maynila na ako nag-i-stay. Nandito lang ako kasi nabenta na ang property ng parents ko. O ikaw, kumusta ka na rin? Kumusta mga magulang mo? Si mama, 2 taon nang patay. Si Papa Jason naman bedridden na dahil na-aksidente last year. Lungkot ako marinig yan, Andrew. Okay na rin siguro nangyari kay Papa. Kesa naman lagi siyang umuuwing lasing. Halos gabi-gabi umiinom siya para makalimutan niya ang pagkawala ni Mama. Ikaw ba nag-aalaga sa papa mo? Kumuha ako ng caregiver na mag-aalaga sa kanya, kuya. Nagtatrabaho din kasi ako Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, kuya. Nadalaw mo na ba si ate sa puntod niya? Ang tagal kitang hindi nakita dito sa lugar natin. Di ko siya nadadalaw. Bago siguro ako bumalik sa Maynila, saka ko siya pupuntahan. Nakakalungkot nga lang dahil hindi na nahuli ang taong gumawa nun sa kanya. Wala pa ring hustisya ang pagkamatay niya hanggang ngayon. Malamang, nagtatago at umalis sa lugar na ton demonyong yun pagkatapos ng krimen na ginawa niya. Pero palaisipan pa rin sa akin kung sinong pwedeng gumawa nun sa kanya. Naisarado na lang ang kaso at nabaon na lang sa limot ang nangyari sa kanya. Oo nga pala. Mauna na ako umuwi May mga kailangan pa kasi akong asikasuhin Ay sorry kuya kung naabala pa kita. Pero maraming salamat sa pagpapaunlak na
magkausap tayo kahit saglit lang. Hayaan mo. Kapag natapos ang lahat ng ginagawa ko, aayain kitang lumabas para makapag-bonding naman tayo bago ako umuwi ng Maynila. Asahan ko yan, kuya. Alam mo naman ang bahay namin, di ba? Anytime. Pwede ka naman pumunta dun eh. Nagpaalam na si Nathan at umuwi na. Ang totoo ay nag-iba na naman ang pakiramdam niya nang mapag-usapan nila si Ashley. Ayaw niya lang ipahalata sa kausap na nalulungkot siya. Pagpasok niya sa bahay ay sinalubong siya ni Mang Tikyo. Kumusta ba ang lakad mo, iho? Maayos naman po, Mang Tikyo. Mahaba lang po ang pila sa munisipyo. Marami pa pong prosesong gagawin bago mailipat ang pangalan ni Philip sa titulo. Mukhang mag-e-extend pa po ako dito. Ganyan talaga. Hindi pa rin ako nakakahanap ng pwede kong upahan. Isa yan sa iniisip ko kapag nabenta na tong bahay. Huwag ho kayo mag-alala, Mang Tikyo. Tutulungan ko po kayong magpatayo kahit maliit lang po na kwarto. Nako, totoo ba yan, iho? Nakakahiya naman. Pero hindi ako tatanggi. Maganda pa rin yung may sarili akong tutuluyan. Sa tagal ho na naging serbisyo nyo sa akin, hindi ko naman po kayo pababayaan. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa'yo, iho. Wala hong anuman yun, Mang Tikyo. Teka, baka nagugutom ka. Kung gusto mong kumain, may niluto akong sopas dyan. Yun, sakto ho. Dahil medyo nagugutom na nga po ako. Sandali lamang at iinitin ko para mainit ang sabaw kapag hinigop mo. Sige po, Mang Tikyo, tawagin niyo na lang po ako sa kwarto. Magpapahinga lang po muna ako saglit. Pagpasok ni Nathan sa kwarto niya, ay hinubad niya ang rubber shoes saka nahiga sa kama. Habang nakatitig siya sa kisame, ay muli na naman niyang naisip si Ashley. Simula nang bumalik siya sa baryo nila, ay hindi na nawaglit sa isipan niya ang dating nobya. Sa kabilang dako, sakay ng kotse ay ipinagtatanong ni Philip sa mga nakikitang tao na naglalakad kung saan nakatira si Aling Criselda. Kahit sino ang tanungin niya ay hindi alam kung saan na ito nakatira. Nakakaramdam na ng inis si Philip dahil pakiramdam niya ay tinataguan siya ng matanda. Maayos naman ang usapan nila na magkikita sa araw na yon, pero hindi tumupad sa usapan ang matanda. Kaya ngayon ay nagpasya siyang hanapin ito. Wisit kang matanda ka. Kapag nahanap talaga kita, malalagot ka sa akin. Nang mapagod sa pagtatanong at paghahanap, ay naisipan niyang lisanin na ang lugar. Wala naman siyang mapapala, kesa masira ang araw niya, ay pupuntahan na lang niya si Nathan. Malakas na katok ang nagpagising sa natutulog na si Nathan. Kinatok siya ni Mang Tikyo para sabihin na meron siyang bisita. Pupungas-pungas na tumayo si Nathan. Bumaba siya at naabutan niya si Philip na nakaupo sa sofa. Inutusan niya si Mang Tikyo na ipaghanda sila ng sopas na niluto nito. Naramdaman ni Philip na palapit sa kanya si Nathan. Nilingon niya ito at matamis ng initian. O pare, pasensya ka na kung naistorbo kita. Wala kasi akong magawa kaya naisipan kong pasyalan ka. Walang kaso pare, kagagaling ko lang din sa munisipyo. Hintayin mo lang ang papel ng titulo at medyo marami pang kailangan asikasuhin eh. Take your time pare, hindi naman ako nagmamadali. Ako lang talaga nagmamadali pare. Natigil sila saglit sa pag-uusap nang dumating si Mang Tikyo. May dala itong 2 mangkok na may lamang sopas at isang pitsil na may malamig na tubig. Nagpasalamat ang dalawa sa matanda, saka nagsimulang kumain. Siya nga pala pare, kanina nakita at nakakwentuhan ko si Andrew, yung kapatid ni Ashley. Oh, kumusta naman ang batang yon? Okay naman, namatay na rin pala ang mama niya tapos bedridden na pala ang papa niya. Karma na rin siguro yun sa kanya pare. Ang dami niyang masamang ginawa sa'yo dati, di ba? Nako pare, nakalimutan ko na ang tungkol doon. Huwag mong kalimutan pare, na siya ang dahilan kung bakit napatalsik ka sa school noon. Wala lang kaming magawa dahil ang lakas ng kapit niya sa principal eh. Hindi ako na-expel ng time na yon pare. Baka kusa rin akong aalis sa school para makalimutan na nangyari. Kung alam mo lang ang hirap na pinagdadaanan ko noon para makamove on ako.
Halos gabi-gabi pare. Binabangungot ako ng nangyari kay Ashley. Pero alam mo sa sarili mo na wala kang kasalanan sa nangyari sa kanya. Hanggang ngayon pare, iniisip ko, kung nagpumilit akong ihatid siya pauwi, baka hindi nangyari yun sa kanya. Baka hanggang ngayon ay boy pa siya at magkasama pa rin kami. Baka nga may mga anak na kami. Ang tanong pare, hanggang kailan mo ikukulong ang sarili mo sa nakaraan at alaala ni Ashley? Matagal na siyang wala at dapat matanggap mo sa sarili mo na hindi na siya kailanman babalik. Sa sinabing yun ni Philip ay nawalan ng kibo si Nathan. May punto naman ito sa sinabi nito, kaya siya ay nagtanong na rin sa sarili kung kailan ba talaga siya makakawala sa alaala ng dati niyang nobya. Napansin ni Philip na hindi na kumibo ang kaibigan niya. Iniba na lang niya ang usapan nila. Ikinuwento na lang niya ang naging buhay niya pagka-graduate ng high school. Ilang sandali pa, nagpaalam na si Philip na uuwi na. Nagpasalamat siya kay Mang Tikyo dahil sa masarap na sopas na inihain nito. Pare, kapag na-bored ulit ako sa bahay, baka dalawin kita ulit dito ha. Sasamantalayin ko na habang nandito ka pa. Anytime naman pare, welcome na welcome ka dito sa bahay ko. Na soon ay magiging bahay mo na rin pare. Yung bayad nga pala pare, next week ko na lang iaabot sa'yo. Hindi ko pa maasikaso na pumunta sa bangko eh. Ayos lang pare, sabi ko naman 'di ba? Ibigay mo kapag naayos ko ng titulo. O sige pare, uwi na ako. Baka masyado na kita naiistorbo. Loko, ngayon mo pa naisip yan, nakakaistorbo ka naman talaga. Pagsapit ng gabi, sa kabilugan ng buwan, ay nakaramdam ang isang nilalang ng kakaiba sa kanyang katawan. Alam niya na anumang oras ay magbabago na ang anyo niya. Hindi nga siya nagkamali dahil ilang saglit pa ay humaba ang nguso niya na parang sa kabayo. Nagbago ang kulay ng balat niya at naging paa ng kalabaw ang kanyang paa. Sa tuwing magpapalit siya ng anyo, ay wala siyang magawa kundi tanggapin at tiisin ang pagbabago sa itsura niya. Gusto niya nang bumalik sa normal, pero hindi niya alam kung paano gagawin yon. Nakaramdam siya na matinding init sa kanyang katawan, kaya nagpasya siyang lumabas para sumagap ng sariwang hangin. Sa ganong paraan ay maiibsan ang init na nararamdaman niya. Ipinagdarasal niya na sana ay wala siyang makitang babae para maiwasan niyang makagawa ng kahalayan. Habang naglalakad sa labas, hindi niya inaasahan na may makakasalubong siyang isang babae na naglalakad. Tingin niya ay pauwi na ito galing trabaho. Nagtago siya sa madilim na parte para hindi siya makita nito, pero habang tinititigan niya ang babae, ay lalo siyang nakakaramdam ng init sa buo niyang katawan. Hindi siya nakatiis at walang pagdadalawang isip na dinamba ang babae mula sa likuran nito. Gulat na gulat naman ang babae. Sisigaw pa sana yun, pero mabilis na natakpan ng halimaw ang bibig niya. Nang tamaan ng liwanag ng buwan ang muka ng halimaw, ay lalong nanlaki ang mga mata ng babae sa hilakbot at takot. Nagpumiglas siya para makawala sa pagkakahawak nito, pero bigo siya dahil malakas ang halimaw. Umibabaw ito sa kanya at sinimulang punitin ang saplot niya. Buwan ang tanging naging saksi sa kahalayan na ginawa ng halimaw sa babae. Aalis na sana ang halimaw, pero bigla siyang nakaramdam ng uhaw, kaya binalikan niya ang babae at nakadapa pa rin sa gilid ng kalsada. Walang sabi-sabi na kinagat niya ito sa gilid ng leeg at parang batang sanggol na sabik na sinipsip ang dugo mula roon. Panay naman ang kisay ng babae hanggang sa mawalan ito ng buhay. Nang matauhan ang halimaw sa ginawa niya, ay nagmamadali siyang umalis sa lugar na yon. Sana lang ay walang nakakita sa kanya. Eksaktong pagdating niya sa bahay ay unti-unting bumalik sa dati ang kanyang anyo. Naging tao na siya ulit. Dumiretso siya sa banyo para maligo at mawala ang bakas ng dugong dumikit at kumapit sa kanya. Kinabukasan, isang masamang balita ang nasagap ng mga tao sa buong baryo. Habang nagkakape si Mang Tikyo, ay nakakwentuhan niya ang isang kakilalang matanda rin. Ayon sa matanda, ay parang hindi tao ang gumawa nun sa biktima.
Ginahasa raw ang babae saka may nakitang malalalim na kagat sa gilid ng leeg nito. Bukod doon ay wala nang ibang nakitang sugat sa katawan ang pinatay na babae. Pagkagising ni Nathan ay ibinalita agad ni Mang Tikyu sa kanya ang tungkol sa natagpuang bangkay ng isang babae. Nang i-describe sa kanya ng matanda ang ginawa sa babae, ay naisip niya na kagaya rin yun ng nangyari kay Ashley. Mang Tikyo, may mga kalmot ba sa likod o ibang parte ng katawan yung babaeng pinatay? Wala naman daw. Teka, bakit mo na itanong, iho? Ganyan din po nangyari kay Ashley nun. Yung girlfriend ko po nung high school, yung minsang naikwento ko po sa inyo. Tahimik ang lugar na ito. At ngayon lang may nangyaring ganyan dito, iho. Hindi kaya nagbalik ang taong yun dito sa lugar natin? Kung ano man ang dahilan ng pagbabalik niya, mas mabuting umalis na siya ulit. Dahil kapag nalaman ko kung sino siya, baka mapatay ko siya. Huwag mong ilagay ang bata sa sarili mong kamay, iho. Pinatay ng walang awa si Ashley ng kung sino mang demonyo, Mang Tikyo. Hanggang ngayon ay hindi pa nahuhuli ang gumawa nun sa kanya. Ngayon ko naisip na baka ito talaga ang dahilan. Kaya nagbalik ako rito para magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Ashley. Siguro nga isa yan sa dahilan, iho, kung bakit ka narito ngayon. Pero isipin mo rin ang sarili mo. Kung gagawa ka ng bagay na ikasisira mo, aba, paano na magandang buhay na binuo mo sa loob ng ilang taon? Paano rin ang kinabukasan mo kung makukulong ka? Sa narinig na pangaral sa kanya ng matanda, ay nawalan siya ng imik. Unti-unti niyang ikinalma ang kanyang sarili. Napansin ni Mang Tikyo ang bumalot na lungkot sa mga mata ng binata. Nilapitan niya ito at tinapik sa balikat. Kapag kailangan mo ng kausap, iho, huwag kang mahihiya na tawagin ako, ha. Mas magandang mailabas mo lahat ng sakit na nariyan sa dibdib mo. Kapag hindi mo kaya, iiyak mo lang para kahit paano mabawasan ang bigat na dinadala mo. Pagkasabi nun ni Mang Tikyo ay umalis na kagad ito. Naiwang nag-iisa si Nathan. Napaupo na lang siya sa sopa habang tinatanaw ang matanda na nagtitimpla ng kape. Isang umaga, habang sakay ng kotse si Philip, ay muli siyang bumalik sa lugar kung saan alam niyang nakatira si Aling Criselda. Kailangan niyang mahanap ito para makausap. Sinubukan lang niyang bumalik sa lugar dahil baka matsyempuan niya na naglalakad ang matanda roon. Kasalukuyan namang naroon si Nathan sa lugar. Kakatapos lang niya makipag-usap sa dating kaklase. Hindi sinasadya na nagkita sila kaya inaya siya nito sa bahay para doon magkumustahan at magkwentuhan. Patawid na sana si Nathan nang mapansin niya si Philip na may kausap na nagtitinda ng gulay. Balak na sana niyang lapitan si Philip pero mabilis itong sumakay sa kotse. Nagmamadali rin siyang sumakay sa kotse niya. May nag-uutos kasi sa kanya na sundan niya ito. Nagtataka lang siya sa kakaibang ikinikilos ito. Base kasi sa ekspresyon ng mukha nito ay tila seryoso ito at parang may galit na mababakas doon. Sa pagsunod niya sa kaibigan ay nagtaka pa siya kung bakit parang sa liblib na lugar ang pupuntahan nito. Hindi siya nagpahalata na sumusunod siya rito. Na-curious lang siya kung saan ito pupunta. Ilang sandali pa ay huminto ang sasakyan ni Philip sa labas ng maliit na kubo. Kahit nasa malayo ay tanaw ni Nathan ang kaibigan. Nakita niya na may matandang babae na lumabas sa kubo at pinapasok si Philip sa loob ng bahay. Sino kaya ang matandang yun? Alam ko, matagal nang patay ang lola niya. Samantala, sa loob ng kubo ay galit na kinumpronta ni Philip si Aling Criselda. Mabuti na lamang ay sinuwerte siya sa napagtanungan kanina dahil alam ng tindera kung saan ito nakatira ngayon. Ang tagal kitang hinanap. Tinatakasan mo ba ako, ha? Marami lang din ako ginagawa, kaya nagiging makakalimot din na rin ako. Ano ba sadya mo at hinahanap mo ako? Nakalimutan mo na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Ano ba ang pinapagawa mo? Sabihin mo na para matapos na tayo. Mamaya ay may gagawin pa akong orasyon. Ang sabi mo,
Kaya mong alisin ang sumpa sa katawan ko, pues gawin mo na ngayon. Gusto ko na maging normal. Kung alam mo lang kung gaano kahirap ang maging aswang. Dahil sa kapangitan ng ugali mo, kaya nangyari sa'yo yan. Hindi ka naman isusumpa kung hindi ka gumawa ng masama sa kapwa mo. Tandaan mo na lahat ng kasamaang ginagawa mo ay may karma at balik yan sa'yo. Hindi man ngayon, pero darating ang tamang panahon para dyan. Napakaraming pa sinasabi, Tanda. Hindi ko kailangan ng pangaral mo. Tutulungan mo ba ako o tatapusin ko ang buhay mo ngayon? Walang nagawa si Aling Criselda kundi sumunod sa utos ni Philip. Alam niya na handa itong patayin siya kapag tumanggi siya sa gusto nito. Kumuha siya ng mga gamit na gagamitin para sa gagawing orasyon sa lalaki. Kinuha rin niya ang pulang tela at ibinalabal sa ulo nito. Nakakaramdam na ng init sa loob ng kotse niya si Nathan. Nagtataka siya kung bakit ang tagal naman yata ni Philip sa loob. Dahil gusto niyang malaman ang sadya nito roon, kaya lumabas siya ng kanyang kotse para pumunta sa kubo. Mula sa nakabukas na bintana ay nasilip niya ang ginagawa ng dalawa. Nakaupo si Philip sa sahig habang may nakabalot na pulang tela sa ulo nito paikot sa muka. Ang matandang babae naman ay nakaluhod din sa sahig habang may ibinubulong na hindi niya maintindihan na lengguwahe. Habang nanonood si Nathan ay nakaramdam siya ng kilabot. Nanindig ang mga balahibo niya at parang lumalaki ang ulo niya. Nag-antanda siya at mahinang bumulong ng dasal. Naramdaman naman ni Aling Criselda na may ibang tao sa paligid, kaya iminulat niya ang mga mata at tumigil sa orasyon na ginagawa. Inilibot niya ang mga mata at nakita niya ang nakasilip na lalaki sa bintana. Yun pala ang naririnig niya na kumukontra sa orasyong binibigkas. Dahan-dahang tumayo si Aling Criselda. Hinawakan niya ang 2x2 na kahoy na nasa likod ng pinto. Walang ingay na lumabas siya ng kubo at biglang hinataw sa likod ang nagdarasal pa rin na si Nathan. Napaigik ito ng mahina at walang malay na bumagsak sa lupa. Mabilis namang tinawag ng matanda si Philip para tulungan siyang ipasok sa loob ang lalaki. Itinali nila ang mga kamay nito para hindi makatakas. Kilala mo ba ang taong yan? Oo, kaibigan ko siya. Hindi ko akalain na sinundan pala niya ako rito. Muntik pa niyang malaman ang sekreto ko. Kung nagkataon, baka tapusan ko na. Pati ba sa kaibigan mong yan ay may atraso ka? Talaga palang wala kang pinipiling gawa na masama. Tumahimik ka, dahil wala kang alam. Hindi ko ginusto yun. Kasalanan yun ang halimo na nakatira dito sa loob ng katawan ko. Kapag hindi mo na ialis yan dito, baka ikaw ang isunod ko. Pasalamat ka nga dahil tinutulungan pa kita. Babayaran kita sa pagtulong na gagawin mo. Kaya umpisa na natin ulit bago pa magising yung lalaking yan. Muli nang bumalik sa dating pwesto ang dalawa. Maya-maya ay bumigkas uli ng orasyon si Aling Criselda. Hindi siya sigurado kung maiaalis nga niya ang sumpa sa katawan ni Philip. Masyadong malakas ang mangkukulam na nagbigay ng sumpa sa lalaki. Habang nakaupo sa sahig, ay biglang bumalik sa alaala ni Philip kung paano siyang nagbabago ng anyo tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Nasa huling taon na siya noon ng high school dahil likas na may pagkapilyo, kaya halos lahat ng kalokohan ay ginagawa niya. Isang hapon yun, pagkalabas nila sa paaralan ay nagkayayaan silang uminom ng mga kaklase sa gubat. May nadaanan silang batis kaya naisipan nilang maligo at doon na rin mag-inuman. Halos pagabi na nang magkayayaan silang umuwi na. Habang naglalakad pa uwi ay may nadaanan silang isang maliit na kubo. Umiral ang pagkapilyo ni Philip ng oras na yon, kaya binato niya ng bato ang kubo. Tinamaan ang matanda na nakaupo sa may bintana. Dumugo ang noo nito at galit na sumilip sa bintana. Nang makita nila Philip ang matanda ay nagpulasan sila ng takbo. Sumisigaw naman ang matanda na isusumpa niya kung sino man ang nanakit sa kanya. Habang tumatakbo palayo ay walang tigil sa pagtawa si Philip. Nakauwi na siya ng bahay
At nang maalala ang sinabi ng matanda, ay tumawa lang siya. Iniisip niya na kalokohan lamang ang sinabi nito. Lumipas ang 1 linggo. Malalim na ang gabi at kasalukuyan ng mahimbing na natutulog si Philip. Nagising siya dahil nakaramdam siya ng sobrang init sa katawan. Inisip niya na lakasan ang aircon pero biglang gumalaw ang bibig niya. Humaba yun at naging nguso ng kabayo. Tinubuan din siya ng mga balahibo sa dibdib at nagbago ang itsura ng paa niya. Sobrang natakot siya sa sarili nung nakita niya ang kabuuan ng itsura niya. Iniyakan niya ang naging pagbabago sa pag-aakala na hindi na siya babalik sa dating anyo. Nung una ay natatakot siyang lumabas sa tuwing mangyayari yun sa kanya, hanggang sa nakaramdam siya ng kakaibang init sa pribadong katawan, kaya lumalabas siya para sumagap ng malamig na hangin. Hindi niya sana gustong gasain at patayin noon si Ashley, pero matimbang ang tawag ng kalamnan sa kanya, kaya nagawa niya ang kalapastanganang yon. Simula nang makapatay siya, ay pumipick up na lang siya ng babaeng bayaran para hindi niya na ulit maramdaman ang kakaibang init na yon sa ari niya. Ayaw na rin niyang makapatay dahil inuusig na siya ng kanyang konsensya. Ngayon na lang ulit na ulit ang ginawa niyang pangahalay at pagpatay mula nang bumalik siya sa baryo nila. Dalangin na lang ni Philip na maalis na ang sumpa sa kanya para makapamuhay na siya ng normal. Ayaw niyang habang buhay na nagpapalit siya ng anyo bilang isang aswang o halimaw. Isa rin yan sa dahilan kung bakit hindi siya makapagsimulang bumuo ng pamilya. Tiyak na kapag nalaman ng mga tao ang tungkol sa sekreto niya, ay baka patayin siya ng mga ito. Kahit sino naman ay matatakot sa itsura niya kapag nakita siya sa ganong anyo. Naalimpungatan si Nathan. Hindi siya agad nakakilos dahil nararamdaman niyang masakit ang likod niya. Idagdag pa na namamanhid ang mga kamay niya. Nang subukan niyang igalaw ang mga yon, ay sa kanya napagtanto na nakagapos ang dalawa niyang mga kamay. Iminulat niya ang mga mata at nakita ang dalawa na magkaharap. Hindi pa rin niya maintindihan kung para saan ang ginagawang yun ng matanda kay Philip. Pinanonood niya ang ginagawa ng matanda. Maya-maya pa ay inilagay nito ang isang palad sa noo ni Philip, habang bumibigkas pa rin ng hindi maintindihan na lingwahe. Hindi nagtagal ay natapos din ang orasyon. Yun ang hinihintay ni Nathan. Pakawalan niyo ako rito! Bakit niyo ba ako tinali? Philip! Tulungan mo ako! Nagkatinginan sina Philip at Aling Criselda. Tumango si Philip, kaya naman inalis ng matanda ang tali ni Nathan sa kamay. Ginagawa mo rito, pare! At para sa inyo ginagawa niyo? Masama kasi ang pakiramdam ko, pare. Kaya nagpagamot ako. Ikaw, bakit mo naman ako sinundan dito? Wala. Gusto ko lang malaman kung saan ka pupunta. Tapos ka naman magpagamot. Tara na, umuwi na tayo. O sige, mauna ka na lumabas. Kakausapin ko lang saglit si Aling Criselda. Lumabas na si Nathan at sumakay sa kotse niya. Naghintay na lamang siya roon habang hinihintay ang kaibigan. Ginalaw-galaw niya ang likod at balikat para mawala ang sakit na nararamdaman. May inabot si Aling Criselda kay Philip. Nung una ay ayaw yun inumin ng lalaki dahil kakaiba ang amoy. Inisip niya na baka may lason yun. Kailangan mong inumin yan. Balitaan mo na lang ako kapag nawala na ang sumpa sa'yo. Kapag hindi mo naalis ang sumpa sa akin, papatayin kita dahil palpak ang ginawa mo. Alam mo, dapat nga yung matandang mangkukulam ang hanapin mo para siya ang bumawi ng ibinigay na sumpa sa'yo. Bakit ba ako ginugulo mo? Gustuin ko man, pero namatay na raw ang matandang yun. Binalikan ni Philip ang matanda sa loob ng gubat kung saan alam niyang nakatira ito, pero may nakapagsabi na matagal nang namatay ang matandang nakatira doon. Hindi alam ni Philip kung ano ang mararamdaman ng mga oras na yon. Nawalan siya ng pag-asa. Mabuti na lang at may nakapagsabi na may manggagamot at mangkukulam rin na pwedeng makatulong sa kanya.
Yun ay walang iba kundi si Aling Criselda. Ilang beses tumanggi ang matanda na gamutin siya. Sinindak lang niya ito, kaya kalaunan ay pumayag din na gamutin siya. Ayon dito ay matagal na nitong itinigil ang kanyang panggagamot. Muntik nang maibuga ni Philip ang iniinom. Hindi niya maintindihan ang lasa nun, bukod sa sobrang pait pa. Huwag mong iluwa o isusuka yan. Tiisin mo lang ang lasa. Para sa'yo rin naman yan. Ano bang klaseng inumin yan? Huwag ka lang maraming tanong pa. Sige na. Lumabas ka na at hinihintay ka na ng kaibigan mo. Oh, heto ang bayad ko. Iniabot ni Philip ang ilang lilibuhin sa matanda. Tinanggap naman yon ni Aling Criselda. Nang lumabas si Philip, ay sumakay na siya sa kotse. Magkasunuran ang dalawa na nilisan ang lugar na yon. Habang nasa biyahe, ay dumidilim na ang paligid. Parang uulan pa dahil umiihip ng malakas ang hangin. Ilang sandali pa, ay unti-unting lumabas ang bilog na buwan sa kalangitan. Titig na titig si Philip sa buwan at halos hindi mapakali sa pagmamaneho. Maya-maya pa ay nakaramdam siya ng init sa kanyang katawan. Naihinto niya ang sasakyan sa gilid ng daan. Napansin naman ito ni Nathan na huminto si Philip, kaya huminto na rin siya. Naisip niya na baka nasiraan ito ng kotse. Lumabas si Nathan ng kotse at lumapit sa kotse ni Philip. Muntik nang mapamura si Nathan nang makita ang kakaibang nilalang na nasa loob ng kotse. Bumangon ang takot sa dibdib ni Nathan at dahan-dahang umatras kahit nangangatog ang mga binti at tuhod. Tumakbo si Nathan pabalik sa sasakyan niya, pero bago siya nakapasok sa loob ay may dumamba na sa likuran niya. Bumangga ang katawan niya sa katawan ng kotse. Naramdaman naman niya ang sakit sa bandang likuran. Kakalmutin na sana siya ng aswang. Buti na lang ay nakailag siya. Tumakbo siya paikot sa kotse. Mistula silang naglalaro ng harangan daga ng oras na yun. Kung ikaw man yan, pare! Bakit di na naging itsura mo ngayon? Wala siyang sagot na narinig mula rito. Tumakbo si Nathan papasok sa gubat. Kailangan niyang maghanap ng matataguan dahil hindi na ang kaibigan niya ang kaharap niya. Sa sobrang bilis ng takbo ni Nathan ay muntik na siyang madapa. Lumingon siya sa likod pero hindi niya na nakita ang halimaw na humahabol sa kanya. Abot-abot ang hingal niya kaya sumandal siya sa malaking katawan ng puno na nakita niya. Iginala niya ang mga mata sa paligid at pinakiramdaman niya ang sarili. Para siyang aatakihin sa magkahalong takot at nerbiyos na nararamdaman. Maya-maya pa ay may lumitaw sa harap niya. Tatakbo na naman sana si Nathan pero nahawakan na siya ni Philip. Nanlaban si Nathan para maprotektahan ang sarili. Philip! Pare! Bakit mo ba ginagawa to sa akin? Akala ko ba magkaibigan tayo? Kaibigan pa ba ang ituturing mo sa akin kapag nalaman mo na ako ang gumahasa at pumatay kay Ashley? Sa narinig niya ay natigilan si Nathan. Hindi siya makapaniwala sa nalaman nang bumalik sa alaala niya ang karumal-dumal na itsura ni Ashley ng gabing pinatay ito at unti-unting bumangon ang galit na matagal niya nang itinatago sa dibdib. Ulitin mo sinabi mo! Ulitin mo sinabi mo! Ako ang salarin na matagal yun ang hinahanap. Ako ang gumahasa at pumatay kay Ashley. Hindi ko yung gustong gawin, pero mahirap labanan ang halimaw na nananahan dito sa katawan ko. Akala ko kanina mawawala na ang pagkaaswang ko dahil nagpagamot na ako kay Aling Criselda. Pero heto, nagbago na naman ako ng anyo. Buwisit kasing mangkukulam yon na nagbigay ng sumpa sa akin. Hindi kita mapapatawad, hayop ka. Kahit ano sabi mong paliwanag. Ikaw lang pala matagal na naming hinahanap. Nasa tabi lang pala namin at araw-araw nakakasama. Hindi mo na rin naman ako mapagbabayad sa kasalanang nagawa ko. Dahil ngayon pa lang ay papatayin na kita. Walang makakaalam kung sino pumatay sa'yo. Habang buhay ako, mananatiling lihim ang lahat ng ito.
Hayop ka, Philip! Bagay na sa'yo maging halimaw! Dahil masahol pa sa halimaw ang kasama ang ginagawa mo! Pagkasabi ni Nathan ng mga salitang yon, ay malakas niyang tinabig ang kamay ni Philip. Tumakbo siya palayo para makawala rito. Kahit nakakaramdam ng pagod ay ayaw niyang tumigil sa pagtakbo. Maya-maya pa ay nasa likuran na niya si Philip. Tumatakbo rin ito at hinahabol siya. May nakita siyang putol na sanga ng kahoy sa lupa, kaya pinutol niya yon. Kailangan niya ng armas. Inisip niya rin kung paano niya matatalo ito. Kapag hindi siya lumaban, ay tiyak na siya ang papatay nito. Biglang nadapa si Nathan. Naramdaman kasi niya ang matulis na kuko na gumuhit sa likod niya. Sobrang hapdi nun, kaya naman halos hindi siya makatayo sa sobrang sakit. Kahit tumakbo ka na tumakbo, hindi ka makakatakas sa akin. Dito ka na mamamatay sa gubat na to. Magkakasama na kayo ng pinakamamahal mong si Ashley. Hindi pa ako mamamatay. Walang masama na nagwawagi. Ikaw ang papatayin ko para matigil na kasama ang ginagawa mong hayop ka. Tiyak na uulitin mo ang ginawa mo. Marami ka pang magiging biktima. Mapipigilan mo ba ako kung iulitin ko ang ginawa ko? Ngayon pa lang, magdasal ka na sa sinasamba mo. Baka sakaling may himalang mangyari. Inibabawan ni Philip ang katawan ni Nathan. Sa bigat ng halimaw, nahirapan huminga si Nathan. Pilit niyang inaalis si Philip sa ibabaw niya, pero tumatawa lang ito habang nakatitig sa kanya. Hindi pa nakontento sa ginagawa ang halimaw. Sinakal niya si Nathan. Hinawakan naman ng huli ang dalawang kamay ni Philip na nasa leeg niya. Sumigaw siya ng malakas habang pilit inaalis ang mga kamay nito. Hindi siya papayag na doon siya mamamatay. Nangako siya noon na kahit buhay pa niya ang maging kapalit, basta mabigyan lang niya ng hustisya ang pagkamatay ni Ashley. Yun na nga ang tamang pagkakataon para maningil siya. Wala na siyang pagpipilian. Naisip niya ang kwintas na krus na nasa leeg. Hinablot niya yun at ang pendant na krus ay itinusok niya sa mata ni Philip. Nasaktan ang halimaw kaya nabitiwan siya nito. Agad niyang tinabig ang katawan nito at dali-dali siyang tumayo. Kinuha niya ang putol na kahoy at ubod lakas na inihampas sa ulo ni Philip. Hindi niya itinigil ang paghampas dito hanggang tuluyang mawalan ng malay ang halimaw. Ibinato niya ang naputol na kahoy at paika-ikang tumakbo. Sa wakas ay nakabalik na si Nathan sa kanyang kotse. Binuhay niya ang makina at handa ng lisanin ang lugar na yon. Paaandarin na sana niya ang kotse nang biglang lumitaw sa harap niya ang halimaw na si Philip. Buhay pa pala ito. Sa determinasyon na mapatay ang lalaki, ay pinaandar niya ang kotse at sinagasaan ito. Mula sa rearview mirror ay nakita niyang nakahandusay sa kalsada ang halimaw na si Philip. Muli siyang umatras at sinagasaan ito. Ilang beses niyang inulit-ulit yon para masiguro na patay na talaga ito. Nang hindi na ito gumagalaw sa kalsada, ay pinasibat na kagad ni Nathan palayo ang kanyang kotse. Diretso siya sa police station para i-report ang nangyari. Agad namang umalis ang mga pulis kasama si Nathan para puntahan ang lugar kung saan naroon si Philip. Naabutan nila ang lalaki na walang malay na nakadapa sa kalsada. Bumalik na sa normal ang itsura nito. Pagtingala ni Nathan sa kalangitan, ay napansin niyang kalahati na lang ang buwan. Pinulsuhan ng isang pulis si Philip, pero idiniklara itong patay na. Inilagay na ang bangkay ni Philip sa loob ng black body bag at saka isinakay sa patrol para dalhin sa morgue. Pagkatapos ng interview kay Nathan, ay pinakawalan din siya ng mga pulis. Napatunayan kasi niya na self-defense ang ginawa niya, kaya napatay ito. Pagka-uwi sa bahay ay ikinuwento niya kay Mang Tikyo ang nangyari, kung bakit ganun ang itsura niya. Ginamot naman ng matanda ang mga sugat niya sa likod. Mabuti na lang at hindi malalalim ang naging kalmot niya sa likod. Hindi rin makapaniwala si Mang Tikyo sa nalaman tungkol sa kaibigan niyang si Philip. Tinanggap pa naman nila ito sa bahay ng maayos, tapos yun lang pala ang salarin na matagal na nilang hinahanap.
Inilihim na lang din nila ang tungkol sa totoong katauhan ni Philip. Patay na rin naman siya, kaya hindi na siya makukulong para sana pagdusahan niya ang malaking kasalanan na ginawa niya. Oo, hindi ko ipagsasabihan tungkol sa lahat ng nalaman ko. Pero, paano na pala itong bahay? Ano na ang plano mo, iho? Mantikyo, sa lahat po na nangyari, napag-isip-isip ko po na hindi ko na po ito ibebenta. Naisip ko po na narito po ang lahat ng childhood memories ko. Ayaw ko rin mawala ang alaala nila mama at papa dito. Ay nako, mabuti naman at natauhan ka na. Natutuwa ko sa naging pasya mo, iho. Sige po, Mantikyo. Magpahinga na po tayo. Bukas po ay may pupuntahan ako, kaya maaga akong gigising. Kinabukasan ay pumunta si Nathan sa sementeryo kung saan nakalibing si Ashley. Nag-alay siya ng bulaklak at nagsindi ng kandila. Ipinikit niya ang mga mata at nagdasal na rin sa harap ng puntod nito. Ashley, nakamit ko na ang hustisya para sa'yo. Sana'y tahimik ka na dyan kung nasan ka man ngayon. Hindi man tayo nagkatuluyan dahil iba ang plano ng Diyos sa atin. Masayang masaya pa rin ako dahil naging bahagi ka ng buhay ko. At kailanman, hindi kita makakalimutan. Mananatili ka sa puso ko habang nabubuhay ako. Muling tumulo ang luha sa pisngi ni Nathan. Hindi niya mapigilang maging emosyonal dahil sa wakas ay napagbayad na niya ang taong pumatay kay Ashley. Pinunasan niya ang luha dahil nararamdaman niya na may ibang presensya sa paligid niya. Paglingon niya ay nakita niya si Andrew. Sa kamay nito ay may hawak ding bulaklak. Lumapit ito sa kanya at inilagay ang bulaklak sa puntod ng kanyang ate Ashley. Mabuti naman, kuya. At naisipan mong dalawin si ate ngayon. Oo nga eh. Baka ako na ang dalawin niya kapag hindi ko pa siya pinuntahan dito. Nabalitaan ko tungkol kay Philip. Narinig ko lang kanina nung dumaan ako sa presinto. May nag-uusap na mga pulis. Kaya yun, nalaman ko. Kuya, naiintindihan kita kung bakit hindi mo na sinabi. Pero kuya, kung nalaman ko lang dati na siya ang gumahasa at pumatay kay ate, matagal ko na rin siyang pinatay. Pasensya ka na, Andrew, kung di ko sinabi sa'yo. Gusto ko lang kasi na ibaon na sa limot ang lahat. Total patay naman na siya. Tsaka siguro nakatakda lang na malaman ko na siya ang salarin sa pagpatay ng ate mo. Siguro naman ay matatahimik na ang ate ko dahil nakamit na niya ang hustisya na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ipagdasal na lang natin ang kaluluwa niya na matahimik na ng tuluyan. Pagkalipas ng kalahating oras na pananatili sa harap ng puntod ni Ashley, ay nagpasya na ang dalawa na umuwi na. Sakay ng kotse ay binaybay ni Nathan ang daan patungo naman sa sementeryo kung saan nakalibing ang magulang niya. Nag-alay rin siya ng bulaklak, nagsindi ng kandila at taimtim na nagdasal. Ikinuwento niya sa harap ng puntod ng mga magulang ang nangyari sa kanya ng gabing yun, kung paano niya nilabanan at napatay si Philip. Ay, Tay, nagpapasalamat po ako ng marami sa Diyos dahil alam ko pong ginamit niya kayong instrumento bilang gabay ko. Pasensya na po at naiiyak po ako ngayon. Masaya lang po ang puso ko dahil sa wakas, sa tagal po ng panahon, ay nakamit na po ni Ashley ang katarungan at hustisya. Masayang masaya po talaga ang puso ko ngayon, Tay. At saka, siya nga po pala, hindi ko na po ibibenta ang bahay natin. Hindi ko na po ito ibibenta dahil ito na lang po natitirang alaala niyo sa akin. Iingatan ko at pagyayamanin ko pa po ang pamana niyong yon. Gusto ko po kasing malaman ng mga magiging anak ko, ng mga apo niyo po, at kaapu-apuhan niyo po, na ang bahay na yon ay pamana niyo. Maraming salamat po ulit sa inyo. Salamat din po sa Diyos. At kayo po naging mga magulang ko.
Hindi ko po kayo malilimutan. Habang buhay po kayo nasa puso at isipan ko. Matapos ang mga sinabi na yon, nagpunas na lang siya ng mga luha at hindi rin nagtagal sa lugar na yon. Habang nagmamaneho ay sobrang gaan na ng pakiramdam ni Nathan na para siyang nakalutang sa alapaap. Natutuwa siya sapagkat muli niyang naranasan na mawalan ng bigat sa kalooban. Na-miss niya ng gusto ang ganong pakiramdam. Masaya niyang tinatahak ang daan pauwi habang pasulyap-sulyap siya sa magagandang tanawin na kanyang nadadaanan. Alam niya sa sarili na ngayon tuluyan na siyang makaka-move on sa mga nangyari. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib at higit sa lahat ay hindi niya nasisisihin pang muli ang sarili sa mapait na nakaraan. Lumipas pa ang 2 taon. Nakapag-asawa na nga si Nathan at napagpasyahan nilang tumira na sa probinsya upang katulad niya ay maranasan din ng kanyang anak ang kanyang kabataan doon sa probinsya. Pagkatapos ng kasal, 1 taon lang ang nakalipas ay nagkaroon sila ng kambal na anak ng kanyang asawa, 1 lalaki at 1 babae. At dahil siya ang pinapili kung ano ang ipapangalan sa mga yon, kaya nagdesisyon siyang pangalanan ang babae na Ash at ang lalaki naman ay Lay. Hinango niya ang mga pangalan ng mga anak sa dating kasintahan at alam naman ito ni Sheena. Hindi naman kasi itinago ni Nathan sa asawa ang tungkol doon dahil si Ashley ang babaeng una niyang minahal ng lubos. Dumaan pa ang maraming taon. Wala nang aswang ang namerwisyo sa lugar na yon. Nadagdagan pa ang kanilang anak. Nabuhay sila ng payapa at tahimik sa kanilang tahanan sa probinsya na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. At doon ay sama-sama nilang bubuuin ang masasayang alaala na hindi nila malilimutan kailanman.